Amen. Tayo po ay minsan pang umawit sa Panginoon sa hapong ito. Bigyan po natin ng parangal at nawa ang awiting ito ay maitanim sa pinakamatabang bahagi ng ating puso. Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita ng buo kong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, bithin ang puso ko, magnahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalang ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdang mahalin at sambahin, Panginoon. Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita ng buo kong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, bithin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalag ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ito ang nais ko, bithin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa hapong ito. Inaasam po namin na maibigay po namin sa iyo ang pinakamainam ng paglilingkod, ang pinakamainam, Panginoon, ng paghahayag ng aming pagmamahal sa iyo. At patuloy, Lord, na pangunahan mo po kami. Ikaw lamang po ang maparangalan sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang, Lord, ang siyang madakila. Sa iyo ang pinakamataas sa papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Amen. Ayan. Paumanhin po sa mga na-disconnect. Sabay-sabay po tayo na-disconnect. Nagkaroon lamang po ng technical difficulties. But praise God po, tayo lahat ay nakabalik. Hallelujah.
Alright. So, alam ko po na sa hapong ito, tayo po ay excited, no? Sa gagawin po ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. At ang bawat isa po sa atin ay merong kanya-kanyang personal encounter sa Panginoon. Ano po ang, bukod po sa praise report, no? Let's make it something different this afternoon. Ano po yung isang bagay na very significant na ginawa ng Diyos sa buhay mo, na yun yung na shooting naalala niyo po yung very significant na encounter niyo sa Panginoon that motivates you to serve God even more. Hallelujah. Yes. Yan. Parang medyo lalima naman po natin, no? Kasi pag praise report, most likely it's like something that that we normally experience for everyone, but something that would set apart, no, yung magle-level up natin yung praise report natin sa Panginoon. Sige po, Pastor Rada, nauna pa kayo nagtaas. Go ahead po. Amen. Good afternoon po. So, nagpapasalamat lang po kami po, kasama po yung mga youth dito sa Mabalacat. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi sa dami po ng mga challenges na kinakaharap po namin ngayon sa Makabebe, kasalukuyan, pinakita po ng Panginoon na kasama talaga namin siya at siya po yung kakampi namin. Kasi pero alam na rin po ng pastor natin para po maisama nyo kami palagi sa mga personal devotion nyo na gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na doon po sa lugar kung saan kung saan po kami nag-fellowship o nag-gather. Pinatigil na po yung gawain doon, hindi na po kami pinayagang mag-service doon at lantaran na pong ginawang pasugalan po yung lugar na yon. Pero ganun pa man, salamat po sa Panginoon kasi hindi po hinaayaan ng Diyos na matigil yung gawain doon. Pero ang higit po na nagbigay sa amin ng kalakasan at higit po na nagbigay sa amin na lalo po kaming magpatuloy at magpursige sa Panginoon. Kasi po kahapon, kung ang tawag dito, sinapastorinan po, nakarating na rin po doon. Yung pong tapat po nung bahay ni na Pastor Roy, kung saan po kami nag-gather. Di ba meron pong malaking bahay doon, yung malaking bahay. So, yung pong nakatira pala doon is galing ng abroad at ilang linggo na pala silang nandoon. So, kahit hindi po pala sila nag-a-attend doon or dahil hindi rin namin nakikita, inaabangan po pala nila yung araw ng linggo. So, nalaman ko lamang po kahapon. Kasi yung tao pong yon, umalis daw po siya ng linggo at dali-daling umuwi ng hapon kasi alam daw po niya na may gawain. Kaya nagtaka siya, bakit nung araw ng linggo walang gawain? Pumunta po siya sa tapat ng bahay nila, dun sa may tindahan at nagtatanong siya, bakit walang gawain? So nalaman po niya na pinatigil. Tapos ang sabi niya, kahit Katoliko ako, sabi niya, yung ginawa nila doon sa pastora na hindi naman nila ginawa yun sa kanya kung hindi sa Diyos, sabi niya. Dapat matakot sila. Tapos sabi po, ang nagpalakas pa po ng loob sa amin, kaya lalo kaming magpupursigis na hindi kami titigil na maglingkod sa lugar pong iyon. Sabi niya, kahit hindi ako pumupunta dun sa kanila, tuwing linggo, nakikinig kami. Tapos sabi niya, kasi balikbayan po yon. Kung hindi lang kami babalik ng abroad, dito na lang sa amin sila patuluyin. Alam po niyo, nakakataba ng puso kasi nakita ko po yung pinakita lang po sa amin ni Lord na yung mga ginagawa po namin hindi nasasayang, na yung pagpapagal po namin at sakripisyo, meron po palang mga kaluluwa na nakakarinig o nakakakilala po sa Panginoon. Kaya nagpupuri po kami, tuwang-tuwa po kami sa Lord. Kasi lahat po, kung tinitingnan mo, parang walang nangyayari. Pero meron pala. Kaya yun po ang lalo pang nagpalakas at nagbigay sa amin ng desire na magpursigi po kami doon kasi maraming ililigtas na kaluluwa si Lord. Kaya lahat po ng papuri, binibigay po namin sa Panginoon. Amen po. Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga po na sa paglilingkod natin sa Panginoon, marami pong mga challenges and true enough, like the same thing that I keep telling Pastor Da, no? Ikaw po talaga ang pinili ng Diyos na mamuno mag-lead sa ALC Makabebe dahil kung hindi po ang isang
Laida ang nag-lead sa PLC Makabebe, baka matagal na pong sarado, LC Makabebe. But purihin po ang Diyos dahil ang Panginoon po ay tumutugon sa lahat po ng ating mga panalangin. And I believe in my heart that nilalagay lang po tayo ng Panginoon sa tamang lugar kung saan po tayo mas higit na makakaabot ng mas marami pong kaluluwa. Hallelujah. Amen. Meron pa po ba na gustong mag-share ng kanilang unforgettable experience or personal encounter with God that motivates you to keep serving God even more? Si Mama Celia. Go ahead, Mama. Yes. Pwede When the pong umiyak. day, yun ang hindi ko nakalimutan. When the day I heard the small voice of God na nagtuturo sa akin yung guidance niya kung anong gagawin ko. Yun po yung hindi ko makakalimutan. That was near 2000. And the blessing flows after that. Amen. Alam po. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po, no, when you, I believe din sa sinasabi ni Mama Celia, when you hear the still small voice of God, it is a very personal encounter with the Lord. No? Hindi po natin madalas naririnig ang small still voice ng Diyos dahil po sa maraming maingay na mga kabisihan ng tao. No? Pero when you encounter and when you experience the still small voice of God, that means you are listening. Nandun ka sa pinakamalalim na pakikipagniig sa Panginoon. Dahil sabi nga po, na madalas when we pray, tayo po yung madalas yung nagsasalita. No? Pero madalas we fail to listen to the leading of the Holy Spirit. Kaya po, I would definitely agree na yun po yung very personal encounter ni Mama Celia sa Panginoon. Amen. Dalawang lampo po ba ang nagkaroon ng ganong personal encounter? Hallelujah. Meron pa po bang iba? Before po tayo mag-proceed sa ating pong pagbabasa. Ako po, Pastor. Go ahead po, Ate Zenny. Yan, kahit po may sakit ako ngayon, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Yung significant na ginawa ng Panginoon is 3 beses na po. It's obvious, buhay pa rin po ako. Yun po yung nagmo-motivate sa akin na maglingkod sa Panginoon na 3 beses niya po akong binigyan ng pagkakataon na mabuhay pa. And I'm still here. Kaya ako po ay namomotivate sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Salamat po sa Panginoon. Yun lamang po, Pastor. Amen. Praise God. No? Tunay nga po, kapag sa mga nakapakinig po ng live testimony ni Ate Zenny, no? Kayo po talaga ay mamamangha sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. 3 beses po siyang gustong patayin ng kaaway. Pero hindi po siya nagtagumpay dahil alam po namin na may mahalagang plano ng Diyos sa buhay po ni Sir Zenny. Amen. Amen. Last chance po. Sino po ang gusto magbigay ng mag-share po ng kanilang very significant encounter with God? Wala na po ba? Once? Twice? Hallelujah. Sige po, ako na lang po. Ako po, I would share siguro ang pinaka very significant encounter that we had with God is nung sabay po nagkasakit ang aming mga magulang, ang aming pong mga tatay. Ito po talaga yung sumubok ng aming pananampalataya na kung ikaw ay mababa ang iyong pananampalataya, you would question the Lord, no? Lord, we are serving you, pero bakit ganito? Bakit sabay pa? No? Bakit kailangan mangyari mga ganitong bagay to the point na the only thing that we can do is to trust God. Na it didn't just test our faith. It even made us more difficult because yung financial, no? Lahat naman po tayo, kahit gaano po kalalim ang ating pananampalataya, one way or another, we will encounter shaking ng ating pong pananampalataya when it talks about finances. No? Kahit na ano pa, ikaw ba na pastor o ikaw man ay lalo na kung ang nakataya po dun sa financial crisis na yun, ang buhay po ng ating mahal sa buhay. But true enough, God is faithful. The Lord has given us 2 years na makasama po si tatay. No? Bagamat sinasabi na ng doktor, yung kanyang sitwasyon is very critical dahil anytime pwedeng pumutok and that happened. But God is still good dahil may maganda pong nangyari. Alam naman po natin yan. And ngayon po, yung sa akin pong father, no, sa aking papa po, so tuwing kami po ay nakakasama po namin siya sa mga gawain kagaya po ng Sunday.
No, nakita po ng Abundant Life Church Molino na ang testimony ko po na hanggang ngayon buhay pa po ang aking ama sa kabila ng sinasabi ng doktor na siya po ay dying stage na. But God is faithful dahil ang ama ko po ay nakakapag-church pa, nakakapagpuri pa sa Panginoon. Kaya mga magulang at kapatid, ano man po ang kalalagayan natin sa hapong ito, the Lord will definitely encounter us in a very personal way. We just desire to hear that still small voice of God. Baka may tugon na ang Diyos, hindi lang natin naririnig kasi tayo ay madalas na nagsasalita. Kaya sa hapon pong ito, naisin po natin, no, for almost 5 years, 4 years, more than 4 years na po tayo sa PLG. When was the last time that we hear the still small voice of God sa ating pong gawain? Yan po ang ating desire sa hapon ito. Kaya po tayong lahat ay magbasa na ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po ang parangal sa hapon ito. Mahilingan ko po sa Jeremiah 18, no? I'd like to maglalambing po ako kay Mama Celia. Jeremiah 18 and Jeremiah 19, maglalambing po ako sa aking Ate Che. Pwede ka po ba, Ate Che? Pwede po. Ayan, available si Night Che. Thank you, praise God. And sa Jeremiah 20, maglalambing po ako kay Pastor Rada. And then Titus 1, maglalambing po ako sa aking kumpare all the way from Canada. Brother Max, are you available? Are you there? Okay po. Thank you, Barikoy. And then lastly po, Psalms 112, maglalambing po ako sa aking mahal na Pastora Aida. Sige po, tayo po ay magbasa na. Amen. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Higit sa lahat sa ating Panginoon, buhay magpakailanman. Amen. Ito po ang sinasabi sa Jeremias chapter 18. Si Jeremias sa bahay ng magpapalayok. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyo? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipunin ng limang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. 9, sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko, itatatag ang isang bansa o kaharian, at gumawa pa rin ang kasamaan ng bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. 13, itinakwil ang mga tao si Yahweh. Kaya nga, ito ang sabi ni Yahweh, tanungin mo ang alinmang bansa kung may nangyari na bang ganito kahit kailan. Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Nawawalan ba ng yelo ang mabatong kabundukan ng Lebanon? Natutuyo ba ang umaagos at malamig na batis doon? Subalit ako'y kinalimutan ng aking bayan. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. Nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran. At hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada. Lumakad sila sa mga daang walang palatandaan. 16, ang lupain ito'y ginawa nilang tuok ng katatakutan at pandidirihan habang panahon. Masisindak ang bawat dadaan dito dahil sa makikita nila. Mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway, gaya ng alikabok na hinihipan ng malakas na hangin. Tatalikurin ko sila at hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. 18, ang pagtatangka laban kay Jeremias. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, patay na natin si Jeremias. May mga pari namang magtuturo sa atin, mga matatalino na magbibigay ng payo, at mga propetang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nang pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya nanalangin si Jeremias. Sa 19,
Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin, nalalaman mo ang binabalak ng aking mga kaaway, ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan, ano't naganda sila ng hukay upang ako'y patayin. Nalalaman mo kung paano ko sila dinadalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Kaya ngayon, Yahweh, pabayaan mo nang mamatay sa gutom ang kanilang mga anak, pabayaan mo mamatay sila sa digmaan, pabayaan mo maulila sa asawa at mga anak ang mga babae, mamatay sa sakit ang mga kalalakihan at masawi, pakikidigma ang kanilang mga kabataang lalaki. 22, magpadala ka ng masasamang loob upang nakawan ang kanilang mga tahanan ng walang babala. Pabayaan mo silang magsigawan sa takot. Naghanda sila ng hukay upang mahulog ako at ng mga bitag upang ako'y mahuli. 23, last verse. Yahweh, nalalaman mo ang kanilang balak na pagpatay sa akin. Huwag mo silang patawarin sa kanilang kasamaan. Huwag mong alisin sa iyong paningin ang kanilang kasalanan. Bagsak mo silang lahat. Parusahan mo sila habang nag-aalab ang iyong puot. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Good afternoon po sa ating lahat sa Panginoon. Sa Jeremiah naman po 19, ang basag na banga. Inutusan ako ni Yahweh na bumili ng isang banga. Pagkatapos sinabi niyang tumawag ako ng ilang matatanda sa bayan at ilang nakatatandang saserdote. 2, at isama sila sa lambak ng hinom sa makalabas na pintuan ng magpapalayok. Pagdating doon, ganito ang ipahahayag ko. Pakinggan niyo mga hari ng Juda at mga taga-Jerusalem ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Ang puok na ito'y padadalhan ko ng malagim na kapahamakan at mangingilabot ang sinumang makababalita niyon. Gayon ang gagawin ko, sapagkat ako'y tinakwil ng bayang ito. At pinarumi nila ang lupain dahil sa kanilang mga handog sa mga Diyos-Diyosan, ibang mga Diyos na hindi naman nila nakikilala, ni ng kanilang mga ninuno at ng mga hari ng Juda. Ang lupaing ito'y tinigmak nila ng dugo ng mga walang malay. Nagtayo sila ng mga dambana para kay Baal, upang doon sunugin ang kanilang mga anak bilang handog. Kailan may hindi ko inisip man lang na ipasunog sa kanila ang kanilang mga anak bilang handog. Kaya't darating ang panahon na di na tatawaging Tophet o lambak ng hinom ang lugar na ito. Sa halip ay tatawagin itong lambak ng patayan. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. 7, sa puok na ito'y sisirain ko ang lahat ng panukala ng mga taga-Juda at Jerusalem. Ipalulupig ko sila sa kanilang mga kaaway at marami ang masasawi sa labanan. Ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga ibon at mga hayop sa gubat. Kakilakilabot na pagkawasak ang magaganap sa lungsod na ito. Ano pat ang bawat maparaan dito'y manghihilakbot. Kukubkubin ng mga kaaway ang lungsod na ito upang ang mga naninirahan dito'y patayin sa gutom. At sa matinding gutom ng mga ito, kakanin nila ang laman ng kanilang kapwa at pati na ng kanilang sariling mga anak. 10, pagkatapos iniutos sa akin ni Yahweh na basagin sa harapan ng mga lalaking isinama ko ang binili kong banga at sabihin sa kanila, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, dudurugin ko ang lungsod na ito at ang mga naninirahan dito, gaya ng ginawa ko sa banga. Ito'y hindi na muling mabubuo, pati ang Tophet at paglilibingan ng mga bangkay, sapagkat wala ng ibang mapaglilibingan. Ganito ang gagawin ko sa lungsod na ito. At sa mga naninirahan dito, matutulad sila sa Tophet. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. 13, magiging maruming gaya ng Tophet ang mga bahay sa Jerusalem, ang mga palasyo ng mga hari sa Juda at lahat ng gusali, sapagkat sa mga bubungan ng mga gusaling ito'y nagsunog sila ng kamanyang para sa mga bituin at nagbuhos ng inuming handog sa ibang mga Diyos. 14, hilisan ko ang Tophet pagkatapos kong sabihin doon ang pahayag ni Yahweh. Pumunta naman ako
at tumayo sa bulwagan ng templo at sinabi sa lahat ng naroroon, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko sa lungsod na ito at sa mga bayan, sa paligid ang lahat ng parusang binanggit ko, sapagkat matitigas ang ulo nyo at ayaw niyong pakinggan ang aking sinasabi. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Ito po ang sinasabi sa Jeremiah chapter 20. Si Pashur na anak ni Immer ay isang pari na siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremias, kaya ipinabugbog niya ito, ikinadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ng Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. Kinaumagahan, nang siya'y pakalagan na ni Pashur, sinabi ni Jeremias sa kanya, hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh kung hindi takot sa lahat ng dako. Sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ng mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Huda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babylonia at ipapapatay naman ang iba. Pababayaan ko ring makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito at kamkamin ang lahat ninyong ari-arian, pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Huda. Dadalhin nila sa Babylonia ang lahat ng maaring pakinabangan. Ikaw naman, Pashur, at ang iyong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at malilibing kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. Yahweh, ako'y hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako at hinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Verse 9, ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito ngunit hindi ko na kayang pigilin pa. Naririnig kong maraming nagbubulungan, tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilinlang natin siya pagkatapos huliin natin at paghigantian. Verse 11, subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko tulad ng malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin, mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo si Yahweh, siya'y inyong papurihan, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Sumpain nawa ang araw nang ako'y isilang. Huwag ninyong ituring na araw na pinagpala ang araw nang ako'y ipanganak. Sumpain nawa ang taong nagbabalita sa aking ama, lalaki ang anak ninyo, na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Matulad nawa ang taong yon sa mga lungsod na winasak ni Yahweh ng walang awa. Makarinig nawa siya ng iyakan sa umaga at hiyawan naman sa tanghali. Sapagkat hindi niya ako pinatay bago ako sinilang. Sa gayon, naging libingan ko sana ang tiyan ng aking ina. Verse 18, bakit pa ako isinilang kung ang mararanasan ko lamang ay hirap, kalungkutan at kahihiyan habang ako'y nabubuhay? Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Minsan po sinasabi sa
Titus 1. Greetings from Paul. This letter is from Paul, a slave of God and an apostle of Jesus Christ. I have been sent to proclaim faith to those God has chosen and to teach them to know the truth that shows them how to live godly lives. 2. This truth give, gives them confidence that they have eternal life, which God, who does not lie, promised them before the world began. 3. And now and now at just the right time, he has revealed his message, which we announce to everyone. It is by the command of God, our Savior, that I have been entrusted with this work for him. 4. I am writing to Titus, my true son, in the faith that we share. May God the Father and Christ Jesus our Savior give you grace and peace. Titus work in Crete. 5. I left you on the island of Crete so you could complete our work there, and appoint elders in each town as I instructed you. 6. An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife, and his children must be believers who don't have a reputation for being a wild or rebellious. 7. A church leader is a manager of God's household, so he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered. He must not be a heavy drinker, violent, or dishonest with money. 8. Rather, he must enjoy having guests in his home, and love he must love what's good. He must he must live wisely and be just. He must live a devout and disciplined life. 9. He must have a strong belief in the trustworthy message he was taught. Then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong. 10. For there are many rebellious people who engage in useless talk and deceive others. This is especially true of those who insist on circumcision for salvation. 11. They must be silenced because they are turning whole families away from the truth by their false teaching and by their false teaching, and they do it only for money. 12. Even one of their own men, a prophet from Crete, has said about them, the people of Crete are all liars, cruel animals, and lazy gluttons. 13. This is true, so reprimand them sternly to make them strong in the faith. 14. They must stop listening to Jewish myths and the commands of people who have turned away from the truth. 15. Everything is pure to those whose heart is pure, but nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving, because their minds and consciences are corrupted. 16. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good. Pagpalain po ang salita ni Diyos. Ngayon po. Psalm 112, ang kapalaran ng taong matuwid. Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos.
Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya ay walang katapusan. Verse 4, ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa pahanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita ay hindi siya takot. Matatag ang puso at may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Verse 9, mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa'y lubos nang nawala. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. God, purihin po at pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat po na nagbasa. At alam ko po na ang bawat isa po sa atin mayroon ng mga revelation po. Pagsalusaluhan po natin ito sa hapong ito. Okay? Alright, so ako po, ang isa sa favorite character ko sa Bible is si Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah po is known as the weeping prophet. Very unique po yun sa isang prophet na may malalim pong pagmamahal sa Panginoon, no? Na siya po ay matindi po, no, yung kanyang compassion sa kanyang po mga kababayan. Alam po niya na may mabarating na plagues, no, sa bansang Israel, pero nandun po yung kanyang compassion na siya po ay he is the namamagitan, no, sa paghingi sa Panginoon ng grace, sa paghingi sa Panginoon ng maraming mga pabor on behalf of mga tao, to the point na yung mga taong pinagtatanggol niya, yung mga tao na hinihingi niya ng habag sa Panginoon, ay yung mga tao din na sumisira sa kanya. Tulad po na bawat isa po sa atin, no, marami pong mga lingkod ng Panginoon na hanggang sa mga oras ito ay durog na, no. Marami po sa ating mga kapatiran na nakararanas, no, ng persecution, nakararanas po ng hindi po nararanasan yung pag-appreciate sa kanila. Those people who are not less appreciated po, no, sa kabila po ng kanilang paghayo, sa kanilang pong malalim na naisin na mapalapit ang kanilang mga tupa, ang kanilang mga nasasakupan sa ating Panginoon. Dalawang bagay po ang nakita ko sa hapong ito. Ang unang-una po ay ang pagdurog at pagbasag sa lingkod ng Diyos. At ang pangalawa po ay ang pagsama ng Panginoon, no, na yung glory ng Panginoon ay makita sa lingkod niya. Tuloy nga po, no, na wala pong nag-enjoy at masasabing masayang-masaya siya na may mga pagsubok siya. Na wala po dito siguro na magsasabi na yung sunod-sunod na pagsubok na dumarating sa iyo sa kabila ng iyong paglilingkod ay nakaranas ka ng matinding challenges, ay masasabing mo pa rin that God is good, no? Ang mga tao pong ganito ang kaisipan ay yung mga tao may tamang relasyon sa Diyos. Dahil nga po sa ating paglilingkod sa Panginoon, no, kung maalala po natin kung bakit po kanina natanong ano po yung significant encounter niyo sa Panginoon that keeps you motivated to serve God even more. Mga magulang at kapatid, lahat po tayo ay maaring nakaranas na, no, ng mga pinakamatitinding dagok ng pagsubok sa ating pong paglakad sa ating pananampalataya. But there are times that minsan dumarating din tayo sa punto, Lord, ayoko na, pagod na ako. I want to give up. No? Alam ko po, meron nakaka-relate sa atin sa mga oras ito, na dumating na sila sa punto na, Lord, tinawag mo ba talaga ako? Yung mga ganong encounter, mga ganong question sa Panginoon. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ko for almost 2 years ko, no, na sa pastors namin mag-asawa. Pero sa tagal po namin, I was only 11 years old. When, not actually 11, actually I was 9 years old, 1989 po. Ako po yung nagsuko ng aking buhay sa Panginoon. 9 years old po ako. And true enough that the God is faithful, no, sa akin pong buhay. Pinaserve po ng Diyos sa aking buhay from 9 years old na ako po ngayon ay 44 years old na
sobra po ang aking pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa maraming pagdurog at pagbasag ng Panginoon sa aking pong pagkatao. Hindi po para ako ipahirapan, but now that I am a pastor, I've realized ng lahat po ng prosesong pinagdaanan ko ay preparation lang po ng Panginoon to see the greater glory of God that shines through me. Alam ko marami pa pong babasagin ng Panginoon, marami pa pong pagdurog ang Diyos na gagawin sa aking buhay. Pero sabi ko nga po nung Sunday, nung sa dig-in po, naitanong po ni Pastor Stanley na kung sabihin daw po ba ng Panginoon, Lord, my son, sabi niya gano'n na prepare because I'm going to send you in Afghanistan. Wag po ba kayo po ang sinabihin ng Panginoon na padadala kayo sa Afghanistan? Kayo po ba yung mag-yes, Lord? Malamang Lord, may mas malabig na lugar naman, mas may komportabling lugar, no? Parang niyo po alam, ang isang bagay po na sinabi ko sa Panginoon na sa akin pong paglilingkod sa Kanya, I will not find my comfort zone. I will not follow God because of my comfort zone. Handa po ako na that's why we have passport ready po. Ang aking mga anak, ang aking pong asawa, meron po kaming passport kasi nananampalataya po kami that we must be prepared. When the right time that the Lord use us mightily po sa aming deepest desire to become a missionary pastors and missionary family. Kami po ay maging church planter, hindi lamang po sa bansang Pilipinas. Kasi meron pong prophecy that was uttered for me before I went home to the Philippines in 2010. May isa pong pastor na nakapanaginip sa akin. No? Sabi po niya that the Lord showed me about you in a dream, that the Lord has a perfect plan for your life to become used mightily, no, sa ibang bansa. Ang akin po daw pong destiny ay hindi sa bansang Pilipinas. Pero sabi ko, Lord, parang 44 na ako. Hanggang kadalasan 55 lang ang lifespan ng tao. Pero alam niyo po, noong linggo nagkaroon po ako ng realization na ang lahat po ng ating pinagdadaanan ay preparation lamang po sa mas higit na pagkakatawag sa atin. Si Pastora Dapo ay nilagay sa Makabebe. Hindi po siya nilagay ng Diyos doon ng basta-basta. Marami po siyang pinagdaanan bago pa po sila napunta sa Abundant Life. At yung mga paghahanda pong yun ay ngayon na nagagamit na siya ng Panginoon. Kung si Pastora Dapo ay hindi dumaan sa matinding mga challenges sa kanyang personal na buhay, maaaring siguro po iniwanan niya ng ALC Makabebe. Si Pastora Aida, no, alam po natin yan sa mga nakakakilala po kay Pastor Aida, kay Kaka. No? Maaaring matagal na rin siyang bumitaw sa Panginoon. Pero mga magulang at kapatid, let us be an encouragement. Ano man ang kalalagayan mo sa hapong ito, ano man pagdurog ang ginagawa ng Panginoon sa iyo. Hindi masokista si Lord, no? Hindi siya natutuwa pag nahihirapan ka. But the Lord is comfortable, meron siyang malalim na kapanatagan sa kanyang puso na hindi siya nagkamali sa pagkakatawag sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ay maaga niyang inaresto. No? Kaya ka po narito sa Prayer Life Group dahil mahal ka ng Diyos. Dahil sa araw-araw po na ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po natin nakita at naunawaan ang lalim ng paglilingkod sa Panginoon. Dito po natin nakita kung paano po tayo unti-unting hinubog ng Diyos. Let us try to look back, no? Yung ating pong pagkatao 4 years ago, ganito na ba tayo kalalim sa Panginoon? Ganito na ba tayo mas lubos nating naipapahayag or naiintindihan ang salita ng Diyos? Hindi po, di ba? That doesn't come overnight. Lahat po tayo ay dumaan sa proseso. Lahat po tayo ay dumaan sa matinding pagtitrain, no, ng ating Pastor Well, ng ating pong Panginoon. At ang tunay na kadahilanan po kung bakit araw-araw nandito ka, kasi alam mo na mahal ka ng Diyos. Na dito sa Prayer Life Group, makakasumpong ka ng encouragement, makakasumpong ka ng empowerment. Dahil ito po ay tahanan na kung saan ang maraming panalangin ay tinugon ng Panginoon. Amen. Hindi po mahalaga kung ano po ang background mo. Hindi po mahalaga kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga po, naririto ka sa hapong ito
Dahil nananampalataya po ko, before we end this prayer life group, we will hear the audible voice of God. Church, and my brethren, let us desire the still small voice of God this afternoon. Na maranasan natin sa prayer life group na, Lord, even in this virtual gathering, we can still hear your still small voice. In this gathering, we will hear you and we will experience your touch. We will experience your personal encounter, Lord. Na sa hapong ito, mga magulang at kapatid, mararanasan po natin ang kapahingahan. Mararanasan po natin ang pagyakap ng Diyos sa iyo at sa akin. The Lord says, "Be still, my son and my daughters, and know that I am God." Sa hapon po ito, nananampalataya po ako na sa mga pagod na, sa mga nagugulumihanan, sa mga naghahanap ng katugunan sa kanilang mga katanungan, hindi po tayo matatapos sa hapong ito na hindi po natin naririnig ang tinig ng Diyos. Let us have the deepest desire. Lord, kung hindi po pa nararanasan yung significant encounter with you, let it be today. Let it be today. Dahil po, ang Panginoon po, i-encounter niya tayo when we start to desire. When we start to ask God, Lord, encounter me, O God. I want to encounter you in a very personal way. Maaaring kailangan lang po natin ng personal encounter sa Panginoon muli sa hapong ito. Alam ko po na meron pa pong ibang gusto mag-share. I'm giving you 2 minutes para po kayo naman ay mag-share. Sino po ang gustong mauna? 2 minutes po. Magro-roll call po ba ako? Sa'yo lang to eh. Ako na. Ako na, Nak. Gusto ko marinig si Ate Che. Nagsabi po si Ninang Pastor, si Ninang po muna. Okay lang po? Oh, go Mami. Ay, go Mama Celia po. Sige, Mama Celia, si Mama Celia po muna, then si Ate Che. Go ahead po. Sige. Dito sa Jeremiah 18, doon sa binasa ko, nakita ko lang doon sa verse 4, nakita natin na pinapunta si Jeremiah ng Panginoon sa magpapalayok. At nakita niya rito sa verse 4, nakita ko kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Amen. Yun po yung nakita ko na tayo po, nakita natin, bagamat tayo nagkukulang, nagkakamali, binabasag tayo ng Panginoon. Itong magpapalayok, pagka nakikita niya nasisira, inuulit niya uli. Yun yung nakita ni Jeremiah. Bakit po? Kasi alam natin na merong mas maganda. Nakita dito ni Jeremiah na dapat ay may mas magandang ginagawa ang Panginoon na hindi po gumi-give up until na makagawa siya ng magandang palayok, yung magpapalayok, I mean. So, tayo po bilang hinugis o hinulma o hinirang ng Panginoon at pinili ng Panginoon, tayo po we are God's workmanship. Tayo po ay kaagapay ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. As fathers always is at work, laging at work ang Panginoon. Hallelujah. Ako po ay nakaranas din ng pagkabasag ng Panginoon sa mga marami. Siyempre, at my age, 67, marami na po akong experience sa ministry. Pero I never give up. Because God never give up to me. He never fails me. Hindi nagkulang ang Panginoon sa akin. Kaya kahit kahit anong narinig ko o naranasan ko, at tulad ni Jeremiah, na-discourage siya sa Jeremiah, di po ba? Nakita po natin yung panalangin niya, iba na. Pero nung maalala po natin ang Panginoon, ng mga nakaraang araw na binasa natin, huwag mo na silang ipanalangin, di ba? Sabi ni Yahweh. Pero ito, bakit nakita natin na si Jeremiah nagpapatuloy pa rin kahit na-discourage siya. Sabi nga po, tayo po na binasag ng Panginoon, pag po tayo ay binuo ng Panginoon, makikita mo yung pagpapala ng Diyos. Ang puso mo ay andun yung matatag ka na. Makikita mo yung biyaya ng Diyos.
na ikaw ay hinuhulma niya at minumold ka niya into His likeness. Hallelujah. At tayo po ay maging pagpapala at maging kagamit-gamit sa ubasan niya. Kaya nga po sabi sa awit, di po ba, mapalad ang mabuting tao. Sabi po sa verse 4, ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Kaya po tayo pong mga hinulma na magaganda, mga gwapo ng Panginoon, tayo po ay magliwanag sa mga nadidiliman ng mga tao. Magkaroon po tayo ng puso na patuloy pa rin tayong nag-share ng gospel. Maging patuloy tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Yan po rin po yung sinasabi ni Pablo kay Tito at kay Timoteo. Isang bagay lamang po naman ang goal ng Panginoon. Ang kanyang anak ay manumbalik sa kanya. Lamang po, mamuhay po tayo ng matapat at patuloy nagmamahal sa Diyos na walang humpay. Amen. Lamang. Amen. Praise God. Amen, amen. Thank you, Mama. Ate Che, 2 minutes. Amen, yan po. Nakita ko doon niya, bakit pinapunta ng God the Father si Jeremiah sa Pater, di ba? Pero sabi nga gano'n na, pinakita niya kay Jeremiah na, siyempre, di ba, sobrang love niya yung mga tao, di ba? Sabi niya pa nga niyang gano'n, sana hindi na lang ako pinanganak kasi hindi niya makayanang makita na madedestroy lang ang people ang Israel people. Pero sabi ng Panginoon, nakita ko lang sa 18. Sabi niya, pumunta ka sa magpapalayok. Hindi ko ba sila kayang buuin uli? Nakita ko sa 18, pag ang tao ay nanumbalik sa Panginoon, kaya kang buuin ng Panginoon. Pero nakita naman natin sa 19, bumili ka ng palayok. Di ba binasag niya? At sabi niya ganito ang mangyayari pa nagkaroon ng disobedience, total destruction. Yun yung nakita ko doon na ang Diyos ay kayang bumuo. Pero kaya niya tayong buuin, pero binigyan niya talaga tayo ng free will. Yung free will na yon ang magpapasira sa atin ng tuluyan. Amen? So nakita ko doon na pero still ang God is a loving God. Naniniwala ako. At sa mga taong patuloy na nagbigay ng buhay sa Panginoon, naniniwala ako na no one can snatch us from the hands of God. Naniniwala ako doon. Pero sabi nga ganoon, ang totoong tinawag talaga ng Panginoon, makikita mo talaga sa kanya yung pagbabago. Ang pati nga rebirth, transformation and divine presence. Pag sinabi mong transformation, may makikita talagang change. May makikitang change sa atin. Kasi nga ipinanganak na muli eh. Amen? Tayo mga pinili ng Panginoon, tayo mga tinawag ng Panginoon into darkness, into marvelous light. Hindi na talaga tayo mamumuhay sa hindi tama. Alam niyo po doon sa Ephesians na binasa natin, di ba? Sabi ko, paulit-ulit nating i-meditate yun na ang simpleng pagkainggit, ang simpleng pag-upo sa mga bagay na hindi naman, paglalabas ng salita na hindi kinatutuwa ng Diyos, walang place sa kaharian ng Diyos. Simpleng-simple lang yun yung pagsisinungaling, pagkainggit, paninirang puri, simple lang pero wala nang place sa kaharian ng Diyos. So sabi nga ganun ay ingatan natin yung pagkabuo natin uli. Binuo na tayo ng Panginoon eh. Huwag natin tuluyang tayo ay magkaroon ng total destruction. Yung pag binasag ka na, di ba sa 19, binasag ni Jeremiah, yan ang mangyayari sa inyo. Pero sa 18, maganda rin naman, kaya pa rin tayong buuin ng Panginoon. Lumapit lang tayo sa Panginoon. At alam kong marami nang binuo ang Panginoon sa atin. Salamat sa Diyos. Amen. Praise God. Alam ko po na marami pa po sa atin ng gustong mag-share, no? Nakalila pong rema sa hapong ito, but we have mag-alas 2 na po, no? I believe that some of us may have sa gaya po si Daddy Paeng, no? May oras po niya iba sa atin, but kung kayo po ay meron pang rema word sa hapong ito, pwede niyo po i-share ito sa ating prayer life group GC, no? Na mapagpala din po ang iba
sa Rhema words po na tinanggap natin sa Panginoon. Amen. Sa hapon po ito, tayo po ay mananalangin na. Alam ko kahapon po, meron tayong, sabi ni Pastor Roel, meron tayong theme, no? For today, which is to pray for our pastors, elders, and other ministry leaders. But same with Pastor Roel, the Lord is leading me to pray for each one of us this afternoon. Alam ko po na merong mga pangangailangan po ang bawat isa. At let the Holy Spirit speak to us this afternoon. Gaya po ng ating nabanggit kaninang ating pagsisimula, let us desire to hear the still small voice of God. And when we experience that this afternoon, let us share that to one another. Hallelujah. Sige po, tayo po ay minsan pang manalangin. Ang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa hapong ito. Tuloy nga, Panginoon, na kami ay nabusog, Panginoon, sa mga pahayagan on how we can become a prophet Jeremiah, Panginoon, in our generation today. Lord, bigyan mo po kami ng deepest compassion pa sa aming mga kapatiran, Panginoon, na kami, O Diyos, ang mabago. Hindi po ang paniniwala na dapat mabago ang aming mga kapatiran. Lord, let the change begins with us. Na kami patuloy mo pong baguhin. Patuloy mo po kami basagin, Panginoon, sa lahat ng mga kayabangan. Basagin mo po kami sa mga bagay, Lord, na hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Lord, we are still living in flesh and we have a lot of things to be taken away na hindi po nagbibigay ng kaluguran sa paglilingkod namin sa iyo. Sa hapon nito, Panginoon Lord, ang dalangin po namin ay patuloy ka po namin i-desire sa aming mga personal na buhay. We want to hear your audible voice. We want to hear you, Lord. Patawarin mo po kami if there are times, majority of times, Lord, kami po nagsasalita. We pray for you, we pray to you, Lord, pero hindi po namin naririnig ang pagtugon mo dahil kami po ang nagsasalita madalas. But Lord, this afternoon, we desire, speak to us, Lord. Holy Spirit, speak to us. Kung meron ka pong nakikita marumi sa aming karumihan, Panginoon, ang kasalanan na kami pong inaalagaan, ang mga kasalanan, Panginoon, na naghihiwalay sa iyo at sa amin. Lord, sa hapong ito, humingi po kami ng kapatawaran. Humingi po kami, Lord, ng iyong mayamang habag at biyaya na kami, Panginoon, ay patawarin. Alisin mo, Panginoon, na naging hadlang na ito upang hindi mo marinig ang aming mga panalangin. Lord, we desire to love you even more. We desire to serve you even more, O God. Na hindi po kami makontento sa paglilingkod na ibinibigay namin sa iyo. Lord, hayaan mo at loobin mo, Diyos, na mahigitan po namin ang paglilingkod na naibigay po namin sa iyo sa mga nakalipas sa panahon. Maibigay po namin, Lord, ang pinakamainam na paglilingkod ng aming buhay sa iyo. Lord, right now, I speak life to decree and declare, Lord, for each and every family that we represent. Use us, Lord. Break us and mold us, Lord, to be used mightily by you, O God. Sa hapong ito, Lord, I pray and I speak life for Ate Che. Lord, alam mo yung kabigatan sa kanyang puso. Alam mo yung mga personal battles niya, O God. Wala pong luha na pumatak sa kanyang mga mata na hindi mo nabilang. Lord, I pray that you embrace her right now. Let her, Lord, experience once more, O God, your closeness, your Holy Spirit, Lord, speak to her. Let her ears, Lord, be enabled to hear the audible voices, the still small voice from you, O Lord. Continue to redirect her, Panginoon. Kung saan mo siya lubos na magagamit. Buksan mo ang marami pong opportunity for her. I speak life for Mama Celia, Lord. I pray for good health for both of them ni Papa Edgar. Lord, nananampalataya po kami na mas marami pa pong kaluluwa ang dadalhin niya sa iyong paanan. I pray for good health, Lord, that I speak life, that give her, God, a healthy body, Lord. Patuloy silang mag-asawa, Panginoon, ibibigyan mo pa ng mahabang buhay. Let them experience, Lord, even more of you, God, in their lives. I speak life for the entire Malyari family, Lord. Magmula po sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, sa mga taong konektado sa pamilya Malyari, Panginoon, ay makaranas ng special favor from you. Those who will bless them will greatly bless, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray for Padua family. Alam mo ang pangangailangan ng mag-asawang ito, Lord. Alam mo yung kanilang mga battle. Lord, I pray
You bless Padua family even more, O God, that they can serve you even more. Dalhin mo sila, Panginoon, sa aspeto ng kanilang pananampalataya na ang tanging lamang nila ang pwedeng gawin ay magtiwala at magnampalataya sa iyo. Dahil kami, Panginoon, ninananampalataya na hindi ka po nagkamali sa pagkakatawag sa kanila. Lord, ang sitwasyon ni Zimri ay pagpapatunay na tapat ka sa pamilyang ito. Kung paano ang sinasabi ng doktor, Panginoon, na hindi naging final say, but Lord, you do great and mighty things over the life of Zimri, O God. Thank you, Father God, for everything that you have done for this family. Thank you, Father God, for the provision, for the protection, Lord, and for the restoration of the entire family, Panginoon, ni Baby Zimri. Sa pamilya po ni Sir Marites, ni Kuya Atan, maraming salamat, Lord. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay ni Pastor Da. Lord, alam ko na hindi madali ang sitwasyon na kinalalagyan niyo ngayon. But Lord, hindi mo po siya sa iiwanan at hindi mo po hahayaan na siya, Panginoon, ay mag-iisa. Dahil kailanman, O Diyos, wala kang sinamahan na nabigo. Patuloy kong dalangin, Lord, ingatan mo siya, samahan mo siya, Lord, at dalhin mo siya sa lugar na kung saan ang Abundant Life Church Makabebe, Panginoon, na higit mo magagamit na makapagpahayag na iyong salita. Let your provision financially, Panginoon, spiritually, emotionally, physically, O God. Send ravens, Lord, for ALC Makabebe. Send more ravens, O God. Touch more souls and touch more lives, O God. Touch the heart of your people in this place. Hindi po nagkamali, Panginoon, ang pagkakatawag mo kay Pastor Da. Hindi ka nagkamali, Panginoon, ng pagkakatayo, Panginoon, ng Abundant Life Church Makabebe. Dahil marami pong kaluluwa ang luluhod at dadalhin sa iyong paanan ng iglesyang ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay ni Mama Pati, ni Tita Perla. Lord, I pray for them. Give them good health, Lord. Give them, Panginoon, good health. Bigyan mo sila ng kaaliwan sa mga oras na sila nalulungkot. Bigyan mo sila ng kapahingahan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan. Lord, ang magkapatid nito ay patuloy mo yakapin ng iyong pagmamahal. Kaya mo, Lord, na maranasan nila, Panginoon, ang paghipo mo sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po silang lubos, especially with good health, O God. Na hindi po sila mamamatay na, Panginoon, na wala kang kaluwalhatian. Na sila, Panginoon, makararanas pa ng marami pang pabor na nagmumula sa iyo. Lord, I also speak life for Daddy Paeng, Lord. Yakapin mo po si Daddy Paeng, Panginoon. Alam mo yung deepest desire ng kanyang puso. Let him, Lord, continue to experience that he is loved, he is being valued, Panginoon. Not for what he is giving, but because of who he is. Hayaan mo, Panginoon, na magbukas ka pa ng maraming oportunidad, Panginoon, kay Daddy Paeng. Kung kalooban mo, Lord, na mag-for good na siya sa bansang Pilipinas, then so be it, O God. Hindi mo siya pagkukulang at hindi mo siya pababayaan, Panginoon, dahil malapit ka sa mga balo. Lord, salamat sa pag-iingat mo po kay Daddy Paeng, sa kanyang pagmamaneho, sa kanyang mga pinupuntahan, sa mga bagay, Panginoon, na naging mahirap para sa kanya. But Lord, thank you for keeping him safe. Thank you for blessing him exceedingly and abundantly. I also speak life for Mendoza family, Panginoon, the Brother Max and Sister Cherry Fine. Lord, patuloy ang pamilyang ito ay gamitin mo mightily to bless exceedingly and abundantly a lot of people around them. Hindi lamang, Panginoon, sa kanilang mga kapatiran, sa kanilang iglesia sa Canada, but even, Panginoon, yung mga taong patuloy nilang binibless dahil sa mga blessing na tinatanggap nila mula sa iyo. Lord, you know their deepest desire. I pray and speak life for your provision sa kanila pong pamasahe papunta ng Pilipinas this coming January and February, Panginoon. Tinugon mo na, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin ang financial provision mo sa pamilyang ito na sila, Panginoon, ay maka-fellowship po namin in flesh, O God. Hindi mo po sila ipapahiya dahil wala ka pong anak, Panginoon, ay pinahiya mo. But Lord, you will make your glory shines through them in the name of Jesus. Lord, I also speak life for Ate Marisa and Ate Liza, Panginoon, na ang kanilang mga asawa ay malayo sa kanila. Lord, dandalangin ko po, kaya mo silang pagpalain kahit nasa bansang Pilipinas sa kanilang mga asawa. Hindi mo pakalooban na ang kanilang mga asawa ay malayo sa kanila. But Lord, I pray and speak life that you're going to bless them exceedingly and abundantly beyond measure. I also speak life for Ate Zenny, Panginoon, na iingatan mo siya, pagpapalain mo siya, Panginoon, higit sa kanya pong inaasahan. Lord, we pray na makauwi na po si Kuya John, Panginoon, sa bansang Pilipinas. At Lord, makasama po na po niya as soon as possible ang kanyang asawa
na sila po ay makapag-celebrate ng kanilang kariwan, Panginoon, ng kanyang anak. Lord, they also speak life for Nanay Huling, Panginoon, sa mga senior citizen ng Bayanan Life Group. Patuloy mo po bigyan ng kalakasan at ng magandang kalusugan ng lahat ng mga senior citizen, Panginoon, sa Bayanan Life Group. Patuloy, Lord, ang dalangin namin, samahan mo sila at ingatan mo sila, Panginoon, sanda ko man sila pumunta. I pray for Ate MJ, for Sister Lot, Sir Marife, Panginoon. I pray for them. Bless them exceedingly and abundantly. Katagpuin mo sila, Panginoon, sa hapong ito. And Lord, I pray and I speak life for my beloved Pastor Aida. Lord, yakapin mo po siya sa mga oras at kaya mo, Panginoon, na makita niyang kamay mo sa sitwasyon na meron siya. Lord, tugunin mo, Panginoon, ikaw ang tutugon ang deepest desire ng kanyang puso. Bring her, Lord, to the church where she will definitely greatly valued, Panginoon. Bring her to the church that she will fully utilize, Lord, her giftings, her talents, Panginoon, ang kanya pong anointing, ay lubos na magamit mo sa inyong kaluwalhatian. Lord, maraming salamat maging sa buhay natin Prima, ni Pastor Ruel, Panginoon, ang lahat po ng bahagi ng prayer life group, ang aking pong asawa po, Panginoon, at ang lahat po ng kabahagi ng prayer life group ministry. Pinagkakatiwala po namin ang oras sa ito at sa iyo po lamang paming Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Pagpalaya mo po ang lahat ng pastor, ang mga elders of our church, ang leaders, at ang lahat po ng personal prayers ng bawat isa, ikaratagpuin mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, sa iyo po namin ibinabalik pinakamataas na antas ng pagpupuri, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati. Ang lahat po na nagmamahal sa Diyos sa hapon ito ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Picture. Amen. Sige po, tayo po ay sama-sama na mag-declare ng ating final benediction. Hi, Papa Edgar. Alright, in 1, 2, 3, ang ating mabuting Diyos. Ang ating mabuting Diyos, ang siyang mag-ingat sa iyo at hanggang sa muli natin pagtitipon, sarili sa salong sa iyo ng mabuting kapalaran, Ganda ng kawaan, maraming pabor. ang palatang lahat ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom. 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 Thank you, Bless Pastor everyone. Rinan. Thank you, Mateo. Walang po na mag-ibig. Okay, picture lang po. God bless. With the camera. Alright, 1, 2, 3. Ang init. God bless everyone po. Ingatan po kayo ng Panginoon. See you soon. Thank you, Pastor Rinan.